Ito ay kwento tungkol sa mga paghihirap ng kanilang mga kababayan. Nakatakda itong gisingin ang mga Pilipino sa katotohanan ng negatibong epekto nila sa lipunan. Dahil sa takot nila sa mga dayuhan, ito ay napag-usapan ng mga tao. Hindi ako papayag na tuwin lamang nila ang aking mga kababayan na parang bulaklak na laglag sa lupa. Apuntar! Inumulat nito ang mga mata ng Pilipino, nakapiring dahil sa mga dayuhan. Consumatum est. Fuego! Pakihanda ang lamesa. Opo, Tia Isabel. Diyos ko, nandito na pala kayo. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagdating. Ay naku, Tiago. Diyos ko, asan ka na? Napakalaking handaan nito, ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay pinakayaman. Hindi niya aalalahin gumasta ng labis. Pupunta ba talaga dito si Ginoong Ibarra at Tia Isabel? Diyos ko, nakakabihali talaga si Ginoong Ibarra. Oo, pupunta dito si Ginoong Ibarra. Jesus Maria Joseph, maghintay na tayo mga bulagsak! Nakayamot ang bansang ito at ang ibang pumamahala sa bansa. Sa mapa, forma Indio ang nakatira. Ayaw ko talaga sa mga Indio. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Redelencia. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal lang hindi itinaturo ni Tiago ang sarili niyang bilang Indio. Malayong-malayo na siya sa ganong mga walang galang na tao. Siguraduhan na hindi kasi saklap ang nangyari sa inyo sa amin. Ako, sigurado akong nag-isang laka lamang ng pera sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinola sa mga handaan. Mga kaibigan, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan, si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya ng Europa. Sisundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Kinalulugod ko po kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego, ikinagagalang ko makita muli ang isang matalig na kaibigan ng aking ama. Mukha akong nagkamali dito. Patawad ho, Reverenda. Hindi ka nagkamali, iyo. Ngunit, hindi ko kailanman naging balik na ibigan ng inyong ama. Kung gayon ay ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahang mapagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor.
Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malimit kong makasama ang inyong ama at masasabi kong isa siya sa mga kagalang-galang at matapat ng mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuring nino ang aking ama. Ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya, gayong ako'y kanyang anak, ay wala akong kaalam-alam. Marapatin ninyong gayay ko ang tradisyon sa Alemanya na pagpapakilala ng bisita kung wala siyang kakilala. Nagagala ko kayong makilala. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinagakala ka namin makilala, Crisostomo Ibarra. Kahit maganda ang mga taga-Europa, ay wala pa rin tatalo sa ganda ng mga kababaihan sa ating bansa. Wala ka bang mata? Biroon po, senyora. Ngunit ako ay nakamasid sa kulot ninyong buhok. Mga mahal kong panauhin, halina pumunta tayo sa hapag. Handa na ang hapunan. Ilang taon ka nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nalimutan mo ang iyong bayan. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan ay tila nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit ako'y malayo. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina, kahit kailan ay hindi ako nakalimot sa aking bayan. Sa mga bansa na puntahan mo, ano ang para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya ay wala akong naibigan pakundi ang ating bansa. Pagkatapos ko kasing mabasa at mapag-aralan ang kasaysayan ng kultura ng isang bansa, ay nakakalimutan ko na rin ang magaganda kong alaala sa bansang iyon. Kung gayon ay isang bulag na hangal iyo. Bakit ka ba nagsayang ng pera pumunta sa Europa kung wala ka namang magugustuhan? Ang iyong mga napag-aralan ay alam din naman ng kahit sinong mga mag-aaral at tunungin mo sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan din ang pakikitungo sa aking pagkabata noon at mukhang hindi pa siya nagbago. Senyores Kapitan Tiago, kababalik ko lamang mula Europa kaya't naway maintindihan nyo. Kailangan ko agad na lumisan. Pumunta pa ako noon San Diego para makalawa para sa Todos Los Santos kahit may kailangan akong kakadpuin. Hindi ka na ba talaga mapipigilang umalis? Sana'y mahintay mo pa ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. O manin aking don, ngunit mahalaga ang aking katagpuin ngayon. Muchas gracias sa hapunan, Kapitan. Walang anuman, Ibarra. Patnubayan ka ng Diyos sa iyang paglalakbay. Nakita ninyo? Minsan ay napakasama na naging bunga ng pagpapadala ng inyong anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki silang kanilang ulo at itinuturing na ang sarili na mas mataas. Nawalan sila ng galang. Asa na ba ang iyong dalaga, Tiago? Paparating na siya.
Si Ibarra ay lumalakad na di batid saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristan. Naroon ang mga insect ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Diyos ko, sa gabi nito ay parang pangarap ko lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Binata, mag-ingat ka sa mga lihim ng iyong kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat maging isang aral sa iyo. Ipagpatawad din niyo sa wari ko naging mahal sa inyo ang aking ama. Sa aking pagkakabatid ay wala ako o kahit ang aking ama ng mga lihim na kaaway. Madalas ang sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin sa kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng inyong amang si Don Rafael ay hindi siya makapaniwala na mayroon pala siyang nagtatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan sa mga nagsasabi sa aking mga nangyari sa aking ama. Ngunit bakit siya nakulong sa pitan? Anong naging kasalanan niya? Ang tanging kasalanan niya ay dahil siya ang pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngunit huwag kang mag-alala. Ang mabulok sa bilangguan sa bansang ito ay matuturing na kabayanihan. Ang iyong ama, gaya ng alam ng buong mundo, ay isa sa mga kagalang-galang na tao sa buong San Diego. Ngunit kinalinisan at kinamumuhian din siya ng iba sa kaniyang mga kababayan. Dahil sa siya ay may naiibang filosofiya mula sa nakakarami, pinapalagay ng mga kaaway niya na siya ay isang erehe at filibustero. Mula sa pulpito ng simbahan ay kinakalat ni Padre Damaso ang mga pagsaring kahit na walang pangalang nabanggit. Minsan na may isang artilyero na nangongolekta ng tributo sa mga mamamayan. Ang artilyerong ito ay mangmang at hindi marunong magbasa at sumulat. Galit ang mga tao sa kanya dahil sa kaniyang kalupitan. Upang makaganti, ang ibang mga mamamayan ay binabaligtad ang kanilang sedula kapag pinipirmahan nito ng kabesa. Isang araw, isang bata kasama ang kanyang kapatid ay nanloko sa kabesa. Nanay, tatay, gusto ko linapay. Ate, kuya, gusto ko kape. Lahat ng gusto ko ay susunod nyo. Ang magkamali ay bibinin nyo na isa. Dalawa. Lahat ng nilala na mali. Tignan mo. Yung buwa. Ba, baby, bobo. Tigilan niyo ko kung ayaw niyo makulong sa kwartel. Talaga? Ikakulong mo kami? Basahin mo muna to. Ano ka ba? Hindi siya makababasa kasi mas matalino ang tiyan niya kaysa ulo niya. Mga walang hiyang bata. Awa ka sa mga bata. Huwag kang makailam dito, tanda. Nakita yun ng mga tao, sinakluhan nila ang artilyero at naidala sa pagamutan. Kinalaunan ay namatay ang artilyero, na siya'y ikinakulong ng iyong ama, Ibarra. Lumabas ang kanyang mga lihim na kaaway, kasama si Padre Damaso. Malapit na sana siya magpalayan o hindi mapatunayan sa tribunal ang kaniyang kasalanan. Ngunit, inakasuhan siya ng iba pang salang hindi niya ginawa. Lumipas ang ilang taon at hindi na malaman ang tunay na sakdal sa kanya. Tinawag pa siyang isang erehe at filibustero at marami pang iba. Nagusot ng nagusot ang usapan. Nabulok siya sa bilangguan dahil sa kaniyang kayahan. Patawad, Senyor Ibarra. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na nangyari sa aking mahal na ama. Napakalupit ang sinapit ng aking ama. Patawad po, ngunit kailangan ko nang umalis. Ipauubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang kanyang ikwento. Muchas gracias, Niña, sa pagbahagi mo ng iyong alam sa nangyari sa aking ama. De nada, Senyor Ibarra. Mahabaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli?
Araw po, Tia Isabel. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Ay, nandyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Kumusta si Bara? Salamat naman at dumalaw kang muli sa aming tahanan. Magandang tanghali, Don Diego. Nais ko lang sana makausap ang inyong anak. Abay, sige. Clarita! Nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa kwarto at malamang ay nag-aayos yun o nahihiya. O sige na. Clarita! O ayan na siya. Maari na kayong mag-usap sa Soteya. Kailangan mo ba ng maiinom, Ibarra? Gracias, Senyora. Ngunit hindi na ako kailangan. Nakalimutan mo na yata ako. Sigurado akong may nakita kang ibang babae sa bansang pinuntahan mo. Mari ba kita malilimutan? Araw at gabi, ikaw ang aking iniisip. Ikaw talaga? Hindi talaga kita makakalimutan. Natatandaan ko pa yung mga oras na naglalaro tayo. Nung nasa Biteryo ako, sinasabihan ako na kalimutan kita. Pero hindi. Hindi kita makakalimutan, Crisostom. Maria Clara, maswerte ako na ipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kundi, hindi na ako makakakita pa ng isang babae tulad mo. Sinungaling, hindi ako makapapaniwalang isinara mo ang iyong mga mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay mayroon sa taong nagsusuri kagandahan. At mula sa aking puso sinasabi ko sa iyo, ikaw ay aking pinaka-iniibig. Patawad aking sinta, ngunit kailangan ko nang lisanin ang iyong piling bukas. Ay Todos los Santos, kaya't kailangan ko nang puntahan ng isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at nagwasan. Paalam aking minamahal. Patnubayan ka nawa ng may patay. Tingnan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakabait ng pag-ibig. Paano mo nalaman iyon? Hindi ka pa naman nakaranas na umibig, hindi ba? Hay naku, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo. Hindi ako manhid sa mga dati kong manliligaw. Samantala sa San Diego ay abala ang mga suportero sapagkat bukas ay Todos los Santos. Nag-uusap ang dalawa sa kanila habang may hinuhukay na bangkay. Ayoko na, napakasela naman ito. Oo nga, bagong libing paratayan ah. Tingnan mo nga, may buhok pa nga yung buto, may bahid ng mga dugo. Hindi yan nakakatapat sa aking hinukay. 20 araw pa lang napatay, pinahukay na sa akin para ilipat sa sementeryo ng mga Tsino. Ngunit, umuulan at walang ilaw. Nahihirapan ako, kaya itinapon ko na lang sa ilog. Ha? Ibig mo ba sabihin na ipinahukay ang isang tao para ilipat sa sementeryo ng mga makasalanan? Oo nga, tiyak na may malaking kasalanan ang taong iyon. Dahil sa Todos los Santos noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Nasaan ba? Sa likod po ng malaking cross, senyorito. Dito ba? Ngunit, hindi po rito ang natatandaan ko. Ginoo, alam mo ba kung saan ang malaking cross na itinirect dito? Ay, yung malaking cross? Sinunog ko na yun. Ano? Bakit mo naman ginawa iyon? Napag-utusan lamang ako ng malaking kora. Sinabi sa akin ng malaking kora na dalhin ko raw ito sa libingan ng mga insekto. At ginawa mo naman? Upo kayo magalit, senyor. Isang kamaliwa ng ginawa mo. Ikaw! Hindi ba ikaw paring bayan? Walang iya ka. Anong karapatan mong ipahukay ang bangkay ng aking ama? Binata, wala akong naintindihan, wala akong pinahukay dito. Huwag kang magsinungaling. Ipinahukay ang bangkay ng aking ama. Nagkamali ka, hindi ako ang nagpahukay ng bangkay sa ama mo. Ang pinalitan ko na pare, na si Padre Damaso. Hindi! Hindi ako makapaniwala. Nakauwi na si Ibarra sa kanilang tahanan. Galit at malungkot pa rin siya.
Kaya't nung siya na lang ang nasa bahay ay ibinuhos niya ang kanyang emosyon na para bang hindi pa niya iyon nagagawa noon. Hindi na alintanan ni Ibarra ang paglipas ng oras hanggang sa tumunog ang kampana sa kampanaryo ng simbahan. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio. Sila'y magkapatid na sakristan ng simbahan. Crispin, hilahin mo ng mabuti ang tali. Pahinga naman tayo. Kanina pa tayo nakatayo at nagbatong ng kampana. Hindi pa pwede, papagalitan tayo na sakristan mayor. Oo nga pala. Ilan daw ang susundan mo ngayong buwan? 2 reales na lamang, Crispin. Bayaan mo na kaya yung sinabi nilang ninakaw ko ang ginto sa simbahan. Sige na. Baka hindi sila manggulo at makauwi na ako. Naku, Crispin, 2 multa na ang inabot ko sa sakristan mayor at ang sinasabi nilang nanakaw mo ang 2 unsa ng ginto. 32 reales, iyon. Kumbagay 32 kamay. Hindi sa sapat ang sweldo ko sa hinihingi nila. Natakot na kasi ako eh. Napakasama kasi ang kurat. Lalo ng mga sakristan mayor. Napakasinungaling silang lahat. Umuwi ka na lang ngayon, kaka. Sabihin mo sa inang inayaw na natin mag-sakristan. Alam ko namang paniniwalaan ka niya. Kaya ikaw lang magsabi sa kanya. Sabihin mo lang sa inang na may sakit ako. Kaya hindi ako makakauwi. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. At dumating ang tinuturing nilang bertugo ng simbahan, ang sakristang mayor. Mga pasaway na bata! Kahit kayan kayo, wala na ang kayong nagawang tama sa simbahan. Ikaw, Basilio, mamumulta ka sa 2 reales dahil sa hindi magandang tunog sa kampana. Hindi ka rin uuwi ng alas 8, kundi alas 10 ng gabi. Ngunit huhulihin ako ng gwardiya. Wala akong pakialam. At ikaw, Crispin? Ilabas mo ang 2 unsang gintong nilakaw mo. So, wala naman akong ninakaw. At sasagot ka pa, ito para sa'yo. Mga walang iyang bata! Wala po! Basilio! Crispin! Umalis ka dito! Crispin! Wala na nagawa pa si Basilio para sa kapatid. Tanging mga hambalos, impit na sigaw at daing na lamang ang kanyang narinig. Pagkatapos noon ay nakabibinging katahimikan. Pagdating ng 10 ng gabi ay nakapinit na ang buong simbahan. Kaya't kinalag niya ang tali ng bantigaw upang makapadaos-dos siya mula sa bintana ng kampanaryo. May maririnig na 2 putok ng baril sa lansangan, ngunit walang sinuman ang pumansin. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampani na Sisa, ang ina ni na Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tayong tawilis, tapang baboy na mo at isang hita ng patong bundok na nahingi niya kay Piloso Potasio. Nagsaing din siya ng maputing kanin at tumitas ng kamatis sa kanyang bakuran upang gawing sausawan. Nako, siguradong matutuwa ang mga anak ko sa nagluto ko ng ulam. Siguradong maglalawan si Basilio kapag nakita niya ito. Nagugutom ako, Sisa. May makakain ba? Oh, mayroon. Saan? Bilisan mo! Nagugutom na ako. Oo, narito na. Wala nang natira? Ngunit paano naman ang mga anak mo? Bakit? May reklamo ba? Wala. Teka, nasan ba mga batang iyon? Nasa kubento, pero uwi rin sila. Sandali, hindi mo ba sila hintayin? Inutusan mo ba ako? Aalis ko kung kailan ko gusto. Wala nang nagawa pa si Sisa. Sobrang ang kalungkutan niya kaya't pinasayan na lamang niya ang sarili sa pagkanta. Nagluto na lamang siya ng natirang 3 pangtawilis at tiniis ang kanyang gutom. Dahil alam niya hindi nakakasya ang ulam sa 3 katao. Nagulat na lamang siya dahil sa sumunod na nangyari. Dumating si Basilio na humahangos. Inay! Gising na po ba kayo? Basilio, anak ko, ano nangyari sa'yo? Ba't ka umiyak? Ba't ka nagsugatan? Ako po'y tumakas sa kumbento. Ngayon lamang ako pinauwi ng sakristan mayor dahil hindi daw ako makauwi kundi alas 10 ng gabi. Bawal ako maglakad ng alas 9 kaya't noong nakasalubong ko ang mga Guardia Civil sa bayan at sinigawan ako ng Queen Vive ay nagtatakbo ako. Pinaputukon po nila ako at isang punglo ang dumapli sa aking noo. Walang hiya talaga ang mga Guardia Civil. Sadyang wala silang puso. Hali anak at gamutin natin ang sugat mo. Inay, bakit Basilio? Nagugutom ka ba?
Ito ang kanin at tawilis. Kumain ka na, anak ko. Ngunit hindi po ako kumakain ng tawilis, inay. Alam ko, anak. Naghanda ako ng ibang ulam kanina. Ngunit dumating ang ama mo. Dumating si Itay? Oo. Pero umalis din siya agad, hindi po ba? Basilio! Patawad po, inay. Hindi ka po ba niya sinaktan? Huwag kang mag-alala. Hindi naman niya ako ginawang masama. Bakit daw hindi makauwi si Crispin? Pinarusahan po siya ng sakristan mayor dahil nagnakaw daw siya ng 2 unsa ng ginto. Hindi naman siya nagnakaw talaga, ngunit hindi daw siya pauwiin hanggang hindi niya daw iyon ibinabalik. Mahabangin Panginoon, kawawa naman aking bunso. Hindi naman ganoon tao ang anak ko. Hayaan mo anak at kausapin ko ang kora bukas. Natulog na ang mag-ina sa kanilang papag. Naglalaro pa rin sa isipan ni Basilio ang sinapit ni Crispin sa sulok ng kombento habang takot na takot. Umiikot sa isipan niya ang mga daing at sigaw ni Crispin habang wala siyang magawa dahil sa sariling takot. Sa kapaguran, nakatulog din si Basilio. Ngunit sa kanyang pagtulog, siya ay nagkaroon ng isang masamang panaginip. Napanigipan niya si Padre Salve na pinagpalo si Crispin kasama si Sakristan Mayor dahil siya raw ang nagnakaw. Pinaglalaban ni Crispin na hindi siya ang nagnakaw at ang Sakristan Mayor ang tunay na nagnakaw, kaya pati ang Sakristan Mayor ang nakisama na rin sa pagpapalo sa bata ng walang tigil. At dahil sa panaginip na iyon, nagising si Basilio. Kawawa naman ang anak ko. Crispin! 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 Diyos ko anak, ano nangyari sa'yo? May problema ba? Inay, ayoko pang magsakristan. Sunduin niyo na po si Crispin bukas sa kumbento at kunin ang aking huling sahod. Pakikiusap ko po kay Don Ibarra na tanggapin akong tagapastol ang hayop nila. Crispin, kay Piloso Potasio, mabait si Don Crisostomo. Baka bigyan po niya ako ng gatas na gustong-gusto ni Crispin, kaya ay isang batang kalabaw. Pag malaki na ako ay magsasaka ako at mag-aararo. Di ba mainam iyon, inang? Pumayag na po kayo, huwag mo na po ako gawing sakristan. Oo anak, sige na, tumahan ka na. Tao po! Magandang araw po. May tao ba dito? Sino kayo? Ako po si Sisa. Inaanak sa Kristano si Crispin. O sige, pasok ka dito. Maaari ko bang kausapin ang kura? Hindi maaari. May sakit ang kura. Kung gayon ay kahit makausap po na lamang ang anak kong si Crispin. Huwag ka nang magkaila. Alam na ng lahat na nasa inyo ng bahay si Crispin. Si Basilio ho ay nasa bahay. Ngunit si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko sana nakita. Naiwan nga. Ngunit tumakas din pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Baka nga hinahanap na siya ng mga guardian civil sa inyo eh. Lalo na yung maliit. Naku, baka hikitan pa niya ang ama niya. Alam mo, napakabuti mong asawa, ngunit masasama naman ang mga anak mo tulad ng kanilang ama. Hindi! Hindi! Naiwan ito na si Crispin! Ano ba? Ano ba? Doon ka na nga! Hala! Doon ka humagol sa lansangan! Sulong! Malis ka na nga! Nakakahiya ka rito sa simbahan! Oh Diyos ko! Huwag niyo pong babayahin ang anak ko! Ikaw ba si Sisa, ang ina ng magnanakaw na bata? Opo, ako si Sisa. Ngunit hindi mga magnanakaw ang aking mga anak. Asan ang inyong mga anak? Hindi ko alam dahil hindi pa siya umuwi simula kahapon. Ano? Ano? Bitiwan niyo ako! Anong ginagawa niyo dyan? Krimen yan ay kasalanan ng kura, pakawalan ang bihag at huwag albalahan ng kailanman. Umalis ka na rito. Wala nang may pagkain ang gobyerno sa iyo. Kasi naman mag-asawa na namin wala pang kwenta. Tapos maghanap pa ng magnanakaw. Umalis ka na dito. Umalis ka na dito.
Nasaan na po kayo, Inang? Inang? Nasaan na po kayo, Inang? Inang! Asan ka na? Hoy, ikaw yung hinahanap naming bata. Halika rito. Bitawan mo ko, Halika wag! rito. Inang! Sa takot ni Basilio ay napatakbo siya at di sinasadyang napunit ang tela ng kanyang damit na may bahid na ng dugo at nasabit sa sanga ng isang malagong halaman malapit sa bangin. Nakarinig si Sisa ng putok ng baril mula sa kanilang bahay kaya't dali-dali niya pinuntahan iyon. Bato, nakita niyo ba mga anak ko? Wala! Mayo! Nakita niyo ba ang anak ko? Wala rin! Bakit? Nakita niyo ba ang anak ko? Kayo! Nakita niyo ba ang anak ko? Wala! Masaya! Kasi nandito niya inang niyo! Isang lalaki ang sumulubong kay Ibarra habang siya'y naglalakad. Hindi niyo po ako nakilala, Ginoong Kristumi. Subalit may 2 araw ko na hinihintay ang iyong pagdating dito sa bayan ng Santiago. May kailangan kayo sa akin? Anong kailangan ninyo sa akin, Ginoo? Natawag nila akong tulisan kaya't walang isang nagnanais tumulong sa akin. Nawawala po ang aking mga anak at nabaliw na ang aking asawa. Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo. Sumabay kayo sa aking paglalakad at saka sabihin ang inyong pakay. Huwag kayo ingay. Hindi ganyan ang dalagang Pilipina nung kapanahunan namin. Tila may ibig malinis. Magsidasal tayo. Takpan mo ang tapal sa tapat ng tabi ng paa mo. Tama lang, huwag kayong gumalaw. Victoria, maaari mo bang awitin ang kundiman ng pinag-isang kundi? Oo manhin, pero ayaw ko. Sige na, Victoria. Ayaw ko. Maria Clara na lang. Maria, pwede ka bang umawit? Oo nga, sige na. Ngunit malulungkot ang aking mga awit. Ayos lang yan. Sige. Buhay sa sariling bayan, magiliw ang lahat sa halik ng araw. Hangin may samyo, nagbibigay buhay, kamatay ay lagi, pag-ibigay banal. Mabuhay sa sariling bayan, magiliw ang lahat sa halik ng araw. Ang hangin may bagyo'y nagbibigay buhay, kamatay ay lagi, pag-ibig ay banal.
Isang mangingisda ang nagsalok ng isda sa baklad. Wala siyang nahuli ni isang isda kahit pa ulit-ulit na siyang nagsasalok. Si Leon ay tumulong sa pagsalok, ngunit nagulat siya dahil ang tumambad sa kanya ay isang buwaya. Nakapagtataka, bago pa magundas huling panandaw na ito. May buhaya. Buhaya? May buhaya sa baklad na ito? Utang ko sa iyo ang aking buhay. Walang anuman. Matapos makapagmisa na maaga si Padre Salvi, ay nagtuloy ito sa kumbento upang kumain ng almusal. Ano ang inyong nais? Padre Salvi, may dumating na letra para sa iyo. Bueno. Ihanda ang mga karbado. Sa sumunod na umaga, si Ibarra ay humingi ng payo ni Piloso Potasio. Nariyan ka pala, Ginoo. Nabalo ko yata kayo. May paglilikod ba ako sa iyo? Nais lamang po akong isang bulisin. Bakit po kayo nagsulat ng hieroglifiko? Dahil hindi ako nagsulat sa aking panahon, kundi nagsusulat ako para sa hinaharap sa panahon ngayon. Nababasa na nila ang aking mga sinusulat, ay tiyak na hindi ito pamamahalagaan at sinugin ito. Ngunit ang susunod na salinghagi ay higit na matatalino. Anong wika po kayo nagsusulat? Sa ating wikang Tagalog, Maaari po bang gamitin ang hieroglifiko ko bilang wikang Tagalog? maaari, higit na mas mabuti ang alpabetikong Tagalog kaysa sa Latin. Nais ko po sana magpatayo ng paaralan at bilang pag-alaala sa aking kasintahan. Gaya namang noong aking ama nang siya pa niyang buhay. Pangarap ko din yan. Pangarap ng isang baliw. At iisipin din lang baliw ka dahil nangingi ka ng payo sa isang pinagkakamalan na baliw. Naniniwala ako na mangyayari ang aking plano na walang sigapan. Matutuloy ang iyong plano kung makikipagtulungan kayo sa mga taong sasabihin ko. Totoo makapangyarihan ang oras, subalit hindi ako naniniwala sa mapang-abuso ng lakas at mga pangyarihan. Aba malaan ay wikang pinagkinggan, kundi ang kurap. Parang isang mamamabilis po ang inyong pahayag. Sa katugnayan ay wala pong bayang dumarapi. Pipi ang bayan kaya wala pang dumarating, ngunit darating din ang panahon iyon. Nauunawaan ko ang iyong sinasabi, ngunit dapat po ninyong maunawaan na ang galing sa mga pinag-utos sa itaas hindi matutupad pagdating sa baba. Ang nanunungkulan ay mapang-abuso. Pagkat ang lupang yun tinatakpan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik sa kanilang mga kamay. Nagpapahalik ng kamay? Hindi niyo po ba alam na sila ang may kagagawan ng pagkamatay sa aking ama? Hindi ko nais magrebelde sa aking ama. Ngunit alang-alang sa kapakanan ng Rahelion. Hay, iho, huwag mo munang gawin ang iyong plano hanggat hindi niyo pa lubusan tatanggap ang kasawian ng iyong ama. Matutulungan kaya nila ako? At papaniwalaang may patayo ang paaralan na magsisilbing tulay at upang lumaya ang mga kamangang bayan ito? Mabigo man kayo, nakakatuwang ginawa niyo ang nararapat yung gawin. Naniniwala ako sa iyong sinasabi. Salamat po, Ginoo. Ngayon din po ay patungo ako sa isang kura na hindi ka sana kagaya ni Padre Damaso. Sige, mag-ingat ka, Ginoo. Sinunod ni Ibarra ang payo sa kanya ng pilosopo. Sa kabutihang palad ay nagtagumpay ang proyekto. Isang araw, bago gawin ang nasabing proyekto, ay idinaos ang paglalagay ng palitada at pundasyon ng paaralan. Kinausap ni Nol Juan ang taong madilaw, na siyang humihila sa panghugos. Pagkatapos mailagay ang mahahalagang bagay sa silindrong kaha, binigyan ng alkalde si Ibarra ng isa sa mga ito. Napilitan si Ibarra na bumaba. Kinakabahan si Ibarra sa pagbaba. Habang ang taong madilaw ay tila nababagabag at pinagpapawisan ng malamig. Nagbabantay si Elias sa malayo at bahagyang kinindatan si Ibarra. Hanggang sa nagulat na lamang ang lahat dahil sa isang malakas na ugong. Nabalot ng makapal na alikabok ang paligid. Nagsigawan ang lahat dahil nalansag ang paghugos na hindi inaasahan. Mabuti at nailigtas ni Elias si Ibarra na bigla na ring nawala.
Senyor, may gusto pong kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi po siya nagpakilala, pero ang sabi niya ay kilala mo daw siya. Sige, papasukin mo siya. Elias, tuloy ka. Hindi ko inakala na ikaw ang darating. Tara mag-usap tayo. Umupo ka. Patawad, senyor, pero dapat talaga ay mag-ingat na kayo. Marami kayong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang una nagsabi sa akin yan. May pa sila mga nagtatago sa likod ng mga nangiting mukha at mabait na katahuanan. Sana ang taong madila kanina sa kanila, hindi lamang po ako sigurado sa iba sa kanila. Upang hindi kayo mapahamak, kailangan hindi malaman na inyong kaaway na kayo'y handa. Mas mabuti kung makikita ng inyong kaaway na kayo hindi nag-ingat at kayo natatiwala sa lahat. Ikinalulungkot ko lamang ang pagkamatay ng isang taong iyong kanina. Kung nabuhay siya ay malamang napakinabangan natin siya upang matuto ang iba kupang kaaway. Patawad doon, Ibarra. Ngunit nagkakamali kayo. Sa galit niya, kung siya'y buhay, ay magtatago na lamang siya mula sa balugtot nating pamahalaan. Bueno, senyor, aalis na ako. Maraming salamat. Ako ang dapat magpasalamat dahil niligtas mo ang aking buhay. Magkikita pa ba tayo ulit? Oo naman, senyor. Kahit kailangan ninyo na isin at kahit ninyo ako kailangan, may magkakautang pa ako sa inyo. At alam kong hindi sapat ang aking ginagawa upang mabayaran iyon. Paalam, Elias. Senyor Ibarra, lupit kong magaganap ang kanyang katataasan general dahil sa pinagawa mong eskwelahan. Hindi na ako magtataka kagaya nilang Kapitan Tiago ay gumalaw sa iyong katarang pamahalan. Malaking kagarangalan po para sa akin kung mangyari iyon. Salud! Salud! Buenos tardes. Sige na, magsimula na kayo. Dito ka na po, umupo. Gracias. Bakit hindi ninyo ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo ang mga taong nakatulong sa kanya gaya ng arkitekto ng isang Indio. Subalit ang ipinapatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay kailangan ng espiritu. Eksperto, ang isang paralan ay binubuo lamang ng 4 na poder at isang bubong ng sawal. Andili lamang, Padre Damaso. Magubay ng lahat, ngayon pa lamang ay pinaparusahan ng ama ng isang lupong nangangamatay sa loob ng bilangguan at niwalang mahiga. Crisostomo, huminahon ka! Lumayo kayo kung ayaw nyo pang madamay pa. Pesta, slow mo. Wala kahit sino man ang maaaring umalipusta sa aking ama. Ito pa rito ang pinaka-iniwasan ko. Isang paring walang utang na loob, isang demonyo nagbabanal-banalan. Siguro naman ay dapat siyang mamatay. Clarita! Crisostomo, tama na! Alang-alang sa akin, sa pamilya natin. Isipin mo ang kinabukasan natin. Parang awa mo na, Crisostomo. Bitawan mo na ang kutsilyo. Isang diablo. Isang araw sa opisina ng bagong dati na Kapitan General. Kamahalan, kung pahihintulutan ninyo ay nais kayong kausap ni Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra? Ang sinasabing nakalitan ni Padre Damaso? Opo, at ang napakatawan ng Eskomunyon. Papasukin mo siya. Gusto ko siyang makausap. Isang karangalan ang makilala kayo, Senyor Ibarra. Dinulot po ninyo ako sa inyong kabaitan, kamahalan. Sa bansang ito ay hindi ako tinuturing na mabuting tao. Tungkol sa pagkakaalatin ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa iyo na hindi ka magagalaw ng mga pari hanggat ako ang namumuno ng bansang ito. Gracias, kamahalan. Ngayon alam ko na kung bakit pinupuri kahit sa Madrid ang iyong kahusayan. Taing panawa kayo ng may kapal. Bueno, may pupuntahan pa akong mahalagang bagay. Maraming salamat at nakausap kita, Don Ibarra. Sige po, kamahalan. Aalis na po ako. Maraming salamat din po. Mula sa araw na ito, Alcalde,
Inihahalin ko sa ilalim ng inyong proteksyon si Senyor Ibarra. Ipaalam mo ito sa Alperes at suportahan mo siya sa kanyang mga adhikain. Susunod, kamahalan. Maria, buti naman ay nakuha mo ang aking invitasyon. Maaari mo na kami iwan. Maria, ang ating pag-usapan ay hindi dapat marinig sa iba. Kaya, pwede ba, sa labas ka na lang maghintay? Pibiel, Bueno, Padre, ano ho ang kailangan natin pag-usapan? hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Batid kung ikay may tinatagong liham galing kay Crisostomo Ibarra. Nais kong itong makuha sa iyo. Ang mga sulat na iyon ay naglalaman lamang ng sulat ng pag-ibig para sa kanyang nobya, Padre. Wala ko kayong mahahanap o makikita na makakasira ni Crisostomo. Kaya bueno lang, Padre. Sa tingin ko wala na tayong pag-uusapan pa. Adios, Padre. Pero manto, Maria, paano kung sabihin kong may hawak akong liham ng iyong ina para kay Padre Damaso? Liham na nagdadala ng kakahiyan para sa inyong ama at sa inyong ninyo. Ano pong kahiyan, Padre? Kahiyan na magdudulot ng malaking skandalo sa iyong buong pamilya. Milyon na ang pinaka-ingatan ng iyong ama-amahan. Ama-amahan? Si Maria, sapagkat ang kinalaman ng liham nito ay hindi si Kapitan Tiago, ang inyong tunay na ama. Ang inyong tunay na ama ay walang iba, hindi si Padre Damaso. Padre Mia, kayo rebelensya! Hindi kayo dapat gumagawa ng kasinungalingan laban sa aking ninong na isa rin banal ng sugo ng Diyos. Imposible! Tos ako'y Diyos Senores, noreble. Ngunit ang liham na ito ay magpapatunay na hindi ako gumagawa ng istorya, Maria. At para mabasa ko yan ay ang kapalit ang mga liham ni Crisostomo. Parang istubesto, Padre. Para mapigilan ang aming pag-iisang dibdib o para makahanap ng ebidensya para kay Crisostomo. Kung sa gayon ay marahil ay palabasin sa Arsobispo na isa siyang tunay na masamang tao. Na hindi siya naniniwala sa Diyos at sa mga praile na isa siyang erehe. Kung tunay na mabuting tao ang inyong Ginoo at wala naman siyang ginagawang pangkilos laban sa amin o pamahalaan ng Espanyol. Ano ang inyong makanabahala kung ako ay makabasa sa inyong liham? Lalo't na ito ay kapalit ng mga liham ng iyong ina na nagpapatunay na si Padre Damaso ang inyong tunay na ama. Tama na, Padre! Gusto na! O Maria Clara, anong ginagawa mo rito? Totoo ba? Aking ginagalang-galang na inaama? Maria, bakit ka tumatangis? Totoo mo ba? Na kayo ang aking tunay na ama? Ano? Kanino naman nanggaling ang walang silbing impormasyon na yan, ha? Kanino? Kay Crisostomo? Huwag niyo na akong idamay si Crisostomo dito. Oh, kanino mo nalaman? Sino? Sino ang naninira sa akin? Huwag niyo na rin kong alamin kung sino man ang nagsabi sa akin. Tapatin niyo na lang ho ako. Kayo po ba? Kayo po ba ang tunay kong ama? Kaya niyo ba nililihim ito sa akin? Dahil makasira ito sa inyo? Sa bagay, kasuklam-suklam ang katotohanan ito. Huwag na kayong magsinungaling pa sa akin, Padre. Nasa tahanan tayo ng Diyos. Batid niya ang katotohanan. Kaya magsimula ka na magkumbisal, Padre. Hindi ito maaaring malaman ni Tiago. Masasaktan siya. Masasaktan siya si Tiago. Ina, masisira ang lahat ng pinaghirapan para sa inyo upang makamit ang magandang buhay. Naiintindihan mo ba, anak? Naiintindihan mo ba? Kung gayon ay totoo nga! Totoo nga! Nga kayo ang aking tunay na ama! Numetapres, Padre! Hindi ako makapaniwala! Nasa aking buong pagkatao pala ay isang malaking pagpapanggapag kasi nungalingan! Pinalaki niyo akong lahat na may takot sa Diyos! Ngunit ikaw! Ikaw na aking tunay na ama! Isa pala sa mga sanga ng mga praile! Ayaw na kitang makita pa! At makausap pa! Sumpahin lamang tayo lawa ng Panginoon! Anak ko! Sa bahay ng Alperes, sa parating bintana,
ay may makikitang silyo na laging inuupuan ni Doña Consolacion. Si Doña Consolacion ay isang gusgusing babae na nag-aastang operea. Asawa siya ng Alperez, mas kilala bilang Doña Alpereza. Mahilig siyang mag-Espanyol at nagpapautal-utal ng Tagalog upang hindi siya mahalata. Vamos, magkantar ikaw! Kantar, kantar, kantar! Tu Espanyol, Tagalog. Sabi ni Donya, kumanta ka. Tigil na! Huwag kang kumanta! Huwag kang kumanta! Nakakainis sa akin ang tulang iyan! Marunong ka naman parang magtagalog. Pa-Espanya ka pa. Aba, malamang. Nakatira naman ako sa Pilipinas. Lumayas nga kayo. Ngayon, tumayo ka. Baila, Sisa! Baila! Baila! Konsolasyon! Anong ginagawa mo? Pakalan mo siya! E di umalis ka! Alis! Lalakad ang mag-asawang de Espadaña sa lansangan sa katanghaliang tapat. Tumitingin-tingin sila sa mga bahay ng mga Indio habang panay pintas at panlilibak ang maririnig sa bibig ni Doña Victorina. At papangit ng mga bahay. Talagang isang Indio lamang ang maaaring tumira. At aba, mga wala pang galang. Hindi man lang magbigay-pugay sa mga katulad nating mga maharlika. Hindi katakatakang puro pangungutya ang maririnig mo sa mga praile tungkol sa kanila. Napadaan ang mag-asawa sa bahay ng Alperez. Tulad ng dati, ay matatanaw si Doña Consolacion sa bintana ng bahay. Suot ang kanyang pranela at may tabako sa bibig. Hinagod niya ng tingin si Doña Victorina at saka lumura. Bakit kayo ganyan makatingin? Nainggit ba kayo? Mahal kong esposa, huwag kang mag-iskandalo dito. Nakakahiya sa mga tao. Huwag kang humarang kung ayaw mong tumelapo ng pustiso mo. Kayo? Kainggitan ko? At bakit? Kinainggitan ko pala ang iyong kulot. Napagandang tanawin. Dalawang donya walang asal na nag-away sa mismong durunggawan ng bintanang bahay sa Alperez. Ano kayang kahinanatnan niya? Para sabihin ko sa'yo, Doña Alpereza, hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa sobrang sopistikada kong tao, wala nakakapasok na Alperez sa aming bahay kundi naghihintay lamang sa labas ng aming pintuan. Aba, excellentísima, Senyora Pupot. Hindi nga nakakapasok ang mga Alperez kundi ang mga pilakyot na tulad na iyong asawa. Aba, ginagalit mo ako ah. Bumaba ka rito, walang galang. Paraanin niyo ko mga walang modo. Bumaba ka nga dyan, Doña Consolacion. Dito tayo magtuos. Walang hiyang probinsyana. Labandera ka lang naman noon ng natikot mong asawa. Bitawan mo ako! Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Gusera? Saka labandera! Tumahimik ka, Pupot! Isos Mariasep! Konsolasyon! Itigil niyo yan! Ibili mo yan ng disenteng damit. Kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. May sundalo naman kayo. Magtigil kayo sa pangalan ng Panginoon para kayong mga hayop. Mga edukado naman kayong mga tao. Nakakahiyang isipin na pati kayong mga Tagalta di susidad ay tumutulad sa mga Indio. Hala, pagsisihan ninyo yan ang inyong mga kasalanan at siguruduhin ninyo na Intindias? Si Reverensya. Kayong mga nanonood, magsiuwi nga kayo. Diyos ko po, patawarin mo sila at hindi nila alam ang kanilang mga ginawa. Luluwas tayo ng Maynila. Magsusumbong tayo sa Kapitan General. Hindi mo man lang ipinaglaban ang pagkalalaki mo. Dapat ay hinamon mo ang Alperez ng revolver o kayay, sabli o kayay. Yeah, alam mo naman hindi pa ako nakakahawak. Tumahimik ka nga. Ang presensya ng buwerte ng hulugan na may patay na hayop at naghihintay lamang ito upang pagpiestahin ng bangkay. Diyos mio! Ano po ang ginakalkal ng buwerte?
Sus Mariusip, bangkay ng isang paslid. Pumunta ka sa bayan at sabihin nakita namin ang katawan ng anak ni Sisa. Crispy! Alam ko na ni nanay. Uwi ka na ni nanay. Aling Sisa! Halika na po! Ang anak mo po! Anak ko! Ang anak ko! Crispy! Asan na anak ko? Andyan po! Anak ko! Crispy! Ano nangyari sa'yo? Anak ko! Gumising ka na! Sino nagawa ito sa'yo? Anak ko! Crispy! Sino gumawa nito? Ikaw ba? Diyos mio! Crispy! Gumising ka na! Crispy! Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, si Maria Clara, Linares, Sinang at Victoria ay nag-uusap. Gaya ni Ibarra ay nagpunta ka rin pala sa maraming bansa. Marahil ay magkaparehas kami ni Ibarra ng hilig. Linares, puntahan mo ang Alperes at hamunin mo siya ng sabli o. Bakit doon niya, Victorina? Ano ang nangyari? Dahil siya ay ang kireda niya ay nilibak kami. Responsibilidad mong ipagtanggol kami. Kung hindi ay malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Huwag kayo mag-ingay, Doña Victorina. Kung gayon ay ano ang gusto mong mangyari, Donya? At pinsan kung si Linares ay hahamunin ng Alperes. Kung hindi siya pumayag ay huwag mo siyang ipakasa sa iyong anak. Bakit parang tumatangi si Maria? Hindi siya nasabihan sa ating pagkasundo na hindi si Ibarra ang pagkasalan niya, kundi si Linares. Sa ngalan ng hari ng Espanya, buksan yung pinto! Hinuhuli namin kayo sa ngalan ng hari. Bakit? Sa kartal na kayo magtanaw, kung nangangako kayong hindi kayo tatakas ay hindi namin kayo ikakapos. Naisipan ni Ilyas na bumalik sa bahay ni Ibarra. Nalaman niya sa mga utusan ang nangyari sa kanilang amo. Nagkunwari siyang umalis, ngunit ang totoo ay umikot lamang at dumaan sa bakod. Umakyat si Ilyas sa bintana at pumasok ng silid ni Ibarra. Kinuha niya ang barel at ang mga mahalaga na gamit. Ito ay isinilid sa sako at hinukong sa bintana. Kumuha siya ng papel at binuhusan ng gas mula sa ilawan at sinilyaban. Tumalon si Ilyas sa bintana. Sus, ang akala mo ay mesa de gracia. Isa palang Kastilyo. Maraming putok. Sabi nga nila mga pangkat ni Matandang Pablo. Ang balita ay ang mga konderyanong mga kalaban ng mga Guardia Civil. At yun ang dahilan kung bakit hinuli si Don Filipo. Sinasabing 14 na patay. Alam niyo ba, itinangkadang itakas ni Ibarra si Maria Clara. At ipinatanggol daw siya ni Kapitan Tiago. Ngunit ayun, nasugatan siya. Kaya dadalhin daw si Kapitan Tiago sa Manila. Nakita ko kanina sa likuran. Sila Ibarra at Don Filipo. Katulad ng alam nyo, ipapakasal daw si Maria Clara sa ibang binatang Kastila. Dinamdam naman ito ni Ibarra. Tsak, napapatayin niya daw ang mga kura at ang lahat ng mga Espanyol. Mabuti na lang, wala ang kura sa kumbento dahil isinugod ito ni Crisostomo. At alam niyo ba, sinunog daw nila kagabi ang bahay ni Crisostomo. Talaga ba? Oo, at kung siya ang nahuli, siya mismo ang susunugin. Hala, Jesus Mariusip! Diyan po sana kayo ng Diyos sa inyong kabutihang loob. Ngayong Pasko po ay gusto ko sanang umuwi para makita ang aking ina at kapatid. Hindi ka pa lubusang magaling at bang may kalayuan ang inyong bayan. Mahirap ka pang makauwi sa inyo. Tiyak na naghihintay ang kalooban ng aking ina sa paghahanap sa akin. Kayo po ay may maraming anak, subalit kami dalawa lamang magkapatid. Babalik po ako dito at ipagsasama ko ang aking kapatid. Maraming salamat po. Ang lupit naman ito. Ba't ba kinuha yung anak ko? Basilio! Inang!
Asa na ba yung inang ko? Inang! 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 Basilio! Nandito ako, Inang! 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 Ako po ito, si Basilio. Sino ka? Bitawan mo ako! Inang! Ako nga to, si Basilio. Ako nga si Basilio. Hindi! Hindi! Saan yung totoo, Basilio? Ako nga si Basilio, Inang! Nagbalik ang ulingat ni Basilio at nakita ang inang pinanawan ng malay. Kumuha ng tubig si Basilio at winisikan sa mukha ang ina. Idinikit niya ang tainga sa dibdib nito hanggang sinakmal ang matinding pagkasindak si Basilio. Patay na si Sisa, niyakap ni Basilio ang malamig na bangkay ng ina. Pagkaangat ng ulo ni Basilio, nakita niya si Elias. Nasugatan ako. At may 2 araw na akong hindi kumakain o minuman lang. Hindi magtatagal at mamatay rin ako. Sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina. Kung walang darating na sino man, hukayin mo ang gintong ibinaon mo. Aariin mo, iyon, at gamitin mo sa pag-aral. Mamatay akong hindi ko man lamang nasilayan ng ningning ng bukang liwayway ng aking inang bayan. Sa bahay ni Kapitan Tiago, pinahayag ni Alvarez ang balitang tudurog sa puso ni Maria Clara. Nagpadala ng sulat at kwintas na batid ni Kapitan Tiago ay nagmamayari ang kanyang anak. Natagpuan ang kwintas na ito sa tabi ng sunog na katawan. Maria, may ipadala na sulat at kwintas ang Ginoong Alvarez para sa iyo. Ang kwintas na ibinigay ko kay Crisostomo. Hindi. Kasinungalingan. Nangako siya. Nangako siyang babalik siya. Hindi. Mahal ko. Crisostomo! Maraming salamat at nakarating ka ng payapa sa San Diego, Padre Salvi. Nais ko munang bisitahin si Maria Clara bago ako magpahinga. Tila't matagal na siya nang hindi nakampisal. Maria Clara! Maria! Bakit nakakandado ang pinto? Nandito na si Padre Salvi, ang iyong kumpeso. Siya na daw ang namamahala sa ating monasteryo. Abre la porte, Maria. Papasukin mo ako at hayaan mo akong makita upang malinisan ang iyong kalooban ng kapatawaran mula sa Diyos. Maria Clara. Maria, asan ka na? Kaya stasyon ko, Akin! Paano ka nakapasok dito? Bakit mo pa pinapahirapan ang iyong sarili? Hiling mo ba? Tinataguan mo ako? Lumayas ka dito! Layas! Layas! Maria, itigil mo yan. Hindi ito ang tamang pagtrato sa Padre Maria. Ikinulong ko ang aking sarili dito sa katahimikan. Ngunit, inabala mo naman ako sa iyong presensya. Inutusan kita bilang sugo ng Diyos na lumuhod ngayon din at magsigawa ng eksorsismo. Hindi ako luluhod o hihingi ng kapatawaran sa iyo. Isa kang demonyo! Bitawan mo ako! Marami akong sakripisyo para sa iyo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Subukan mo kung hawakan ulit. Papatayin kitang demonyo ka! Demonyo ka! Demonyo ka! Patawarin mo ako. Nais lang naman digit ang mahalin. Pagmamahal? Anong alam natin sa pagmamahal? Wala tayong karapatan sa pagmamahal! Kaya papatayin ko na lang ang sarili ko! Maria, huwag! Maria, huwag! Para matapos sa lumayo, Panginoon! Huwag mong gawin! Para matapos sa lusog pa sa akin! Huwag! Huwag, Maria! Lumayo ka!
Aking ina! Bakit yung ako sinilang na may kakambal na sumpa? Ipagkakiusap ko sa'yo na ako iyong kunin at ibalik sa iyong pinaroroonan kasama ng Panginoong Diyos. O aking ina, sundin niyo na ang iyong bugtong anak kasama ng mga anghel at mga santo. Wala na talaga ang aking buhay.